Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga daw ba yung kagandahan dito sa Hong Kong? Kasi balak mag-apply ni subscriber and balak niya nga daw mag-apply sa Hong Kong. So ano nga daw ba yung kagandahan dito? First is, pantay yung batas dito sa amo tsaka sa helper. Second is, pwede kang mangutang kahit saang bangko. And mababa lang yung ano niya, yung tubo niya, hindi siya ganun kalala. So, isa yon. And makakapundar ka talaga kapag yung inutang mo is ipangpundar mo talaga or ibili mo talaga or kakailanganin mo talaga. So, ayun. Katulad sa akin, yung inutang ko is binili ko ng cellphone. Ayun, pinabox ko yung mga gamit ko dito na mga naipon ko. And last is, nagpapatayo na ako ngayon ng bahay and yung pera na meron ako ngayon is nasa 150,000 na and yung materialis is nasa 100,000 mahigit yung nabili ko. So total of ano na siya, 250. So malaki-laki na yung maabutan yan. And dito sa Hong Kong pwede mong isang bagsak yan na ipadala sa Pinas and bayaran mo dito pa unti-unti. So every month 2,800 yung binabayaran ko. So may natira pa din ako kahit papano. Next is feeling blessed dito, char. So, ano dito, kapag day off mo, pwede kang mag-astang turista, pwede kang, basta kapag day off ko, nagtuturista ako, or, alam mo yon yung minsan ka lang maging maganda kapag day off, kaya sulitin mo na. So, dito, pwede kang makaporma ng kahit anong gusto mong damit kapag day off mo, unlike sa Middle East, na may day off sila, pero, yung kapatid ko hindi siya pinapa-day off. Nagpaalam nga siya isang beses na pupunta siya ng mall, bibili ng mga pasalubong kasi gusto niyang umuwi ng Pinas. Sabi ng amo niya, samahan daw siya. Ayan, so sasamahan daw nila yung kapatid ko. So sabi ng kapatid ko, wala, hindi talaga ako papayagan. So isa na yon. And dito sa Hong Kong is kapag generous yung amo mo, hayahay ang buhay. So, madali kang makakaano dito kasi malaki yung sahod, makakaano ka talaga, makakaipon ka. Pero, yun nga lang, sabi ng iba, only Indomie, only itlog dito, and only choy sam. Yes, ang mura ng choy sam dito. Yung parang 1 kilo, ano lang, nasa 10 Hong Kong dollar. So, ayun yung parating binibigay nila sa katulong. Ako dito, hindi ganun yung pagkain ko. More on, ano nga ako, itlog, tsaka Indomie, tsaka sardinas. Ay, pag nakita ko yung sardinas sa Pilipinas, sipain ko talaga yan. Sa sobrang, yun na yung kinain ko dito, tsaka yung itlog. Grabe, nung sa probinsya ako, or nasa Pinas ako, itlog na kami. Simula bata, itlog na kami. Kasi nga, hindi naman kami ganun ano ba yun, ka-bless. So, yung, ano namin, meron kaming bibi na alaga. So, nangingitlog yun. Kaya, halos Monday to Friday nung nag-aaral ako, yun parati yung ulam namin. Scrambled egg. Kasi wala namang alam yung mama ko na ibang luto kung hindi scrambled egg. Tsaka, nilaga. So, yung nilaga malansa. Kaya, ini-scramble ng mama ko. Hindi alam ng mama ko yung luto na sunny side up. Kaya, scrambled egg lang talaga parati. And then, pagdating dito, ganun din yung ulam ko. So, tiis-tiis lang. Malapit na tayo sa final. Ano pa ba? Kagandahan dito sa Hong Kong is marami kang magiging kaibigan. Ingat ka lang. Sabi nga nila, no man is an island. So, piliin mo lang yung maging kaibigan mo. Ako yung kaibigan ko, konting-konti lang talaga. 1 year na ako dito. And madali akong makapansin kapag may mali sa ugali or may mali sa'yo. So, didistansya ako kaagad. Pag alam kong ano ka, puro kakabig and madamot ka, hindi ko gusto yung ganyang ugali. Gusto ko yung bigayan ba? Ako, mapagbigay talaga ako. Mapagbigay. Ganun ako. Ayoko, nagtataka nga sa akin yung kaibigan ko kasi nga, nung nakautang ako sa bangko, sinamahan nila ako. So, nilibre ko sila ng pagkain. And then, sabi ko, kasi magbabayad na sila, sabi ko, ako na lang, ilibre nyo na lang ako sa sunod kapag nag-hike tayo. Sabi ko, ganun. And then, yung nagpabox na ako, yung kaibigan ko, pumunta siya dito sa ano lang, sa mall sa likod ng bahay. Hindi ko naman sinabi sa kanya na pumunta siya, pero pumunta talaga siya. Gusto niya akong tulungan. And then, nung kumakain na kami sa sa Yashinoya, sabi niya, siya daw yung magbabayad.
So, una, pumayag ako, pero ang bigat sa dibdib, yung parang hindi ko malunok yung pagkain na alam kong hindi ako yung nagbayad. Kaya, sinuksok ko sa bulsa niya yung pera. Sabi ko, hindi ko kaya magpalibre. So, hindi talaga ako nagpapalibre. Pera na lang kapag, alam mo yun, bigay mo sa akin yung, siya, mahilig siyang magbigay din sa akin. Yung suot ko na swimsuit is bigay niya yun. So, alam mo yun, yung nahihiya ako na magpalibre, pero siya, nagbibigay naman siya kung yung mga bagay na hindi niya ginagamit, tapos yun yung mga gustong gusto ko. So, ayun, nagbibigayan kami, and then yung isa kong kaibigan, si Tina, yun talaga yung ko talaga, Ilongga, siya talaga yung yung parang kamarites ko. Ilan lang yan silang solid kong kaibigan, konti lang talaga kami. And yung isa na yung sabi kong tinutulungan ako, nakilala ko siya last December, and then mag-isa lang ako noon pumunta sa mall ng dito sa may Central, hindi Landmark, yung katabi ng Landmark, yung katabi ng IFC, hindi ko alam kung anong mall yon. 'Di ba may mga Christmas tree na mga display. So, wala akong kasama kasi nung time na yun, nag-usap kami ng kasama ko na sabi nga niya magpo-Fortress Hill daw. Tapos parang ang daming hanas. Buti ka mo hindi ako nag-exit doon sa sa MTR. So, bumalik ako ng Central. Pagdating ko doon, nag-ikot-ikot muna ako doon sa sa may display ng Christmas tree. And then may napansin akong babaeng nakatingin sa akin. So, sabi niya, mag-isa ka lang? Sabi niya ganun. Sabi ko, oo. Sabi niya, pwede pa picture? So, ayun, pinicturan ko siya, tapos pinicturan niya ako. Tapos, sabi niya na yung cellphone ko na lang daw yung gamitin mag-picture kasi malinaw. So, ayun, hiningi ko yung niya, yung Facebook niya, kasi nga isi-send ko yung pictures. Tapos sabi niya, every Saturday yung off mo? Sabi ko, oo. Sabi niya, ay sige. Sabi ko, nag-hi kami minsan, sama ka. Sabi niya, sige, update mo ko. So, ayun, sabi ko sa kanya, alis na ako kasi may kaibigan ako na nandun sa bar, so imi-meet ko sila. And alam mo yung parang ayaw niyang umalis sa akin, yung parang nakatingin siya sa akin na nag-aantay siyang ayain ko siya. So, pero hindi ko siya niyaya. Umalis ako, pero nakuha ko na yung messenger niya, kaya sinend ko yung picture. And then nandun na ako sa kaibigan ko, nag-inom kami doon, and then umuwi ako pagkatapos kasi kaya ako lumabas kasi kukunin ko lang yung boots na binili ko and yung mga winter clothes na binigay sa akin. Pagkatas noon is may high kami ng January 1, December kasi yung nangyari, December 25. So, may high kami ng January 1. Minessage ko siya, and then for the go agad, yun na, nagsimula na naging kaibigan kami. January kami, December kami nagkaanuhan, May na ngayon, matagal-tagal na din. And then yung si Tina naman is October kami first na nag-hike, and hanggang ngayon. So, konti lang sila, pili lang talaga yung mga kaibigan ko. Kasi, pag alam ko talaga na abusado, nagdi-distansya agad ako kasi mabilis akong makapansin, alam ko yung, nababasa ko kaagad yung ugali ng tao kapag may mali. So, ayun guys, ang kagandahan dito sa Hong Kong, kasi maliit lang yung bahay, pero parang naman, hindi naman ganun, tingnan mo, pagod na pagod ako. Alas 5 ng umaga ako nagising, nagluto ako ng pagkain ng bata, and non-stop yung trabaho ko na yun. Nagising, grabe, kahapon, isang araw lang ako na hindi nagtrabaho, dito ako sa kwarto. Paglabas ko, parang nabagyo yung bahay, halos lahat. Mula sa kwarto nila hanggang dito sa sala, hanggang doon sa sa kusina, hanggang dito sa kwarto ng bata. Puro kalat ng laruan, lahat kinalat niya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Yung parang maiiyak ako kanina sa galit na naiinis ako. So, nilinis ko siya, and then grabe talagang pagod ko. Alas 5 ng umaga kasi may pasok siya sa school. So, alas 5 ng umaga, nagluto na ako, naglinis ako ng mga pinagkakalat niya, naglinis ng kwarto nila, ng CR, naglaba pa ako, naglaba din ako ng damit ko. Last akong naglaba ng damit ko, Friday ng hapon. So, anong petsa na ngayon? Huwebes. So, bukas Friday. So, isang linggo akong hindi nakapaglaba. And grabe talaga, ang dami kong damit na lalabhan. Kasi nga, hindi ako makanakaw ng laba kasi nung nakaraan nilagnat siya. So, hindi ako nakalaba.
Tapos wala siyang pasok sa trabaho, hindi ako nakalaba. Tapos pinaglinis ako ng sasakyan kaya hindi ako nakalaba. So kanina lang ako nakakuha ng shampoo maglaba. And grabe talaga yung pagod ko. Parang non-stop. Sakit nga ng likod ko. And then pagkatapos nun, hindi pa kumain pa tong babaeng amo ko. Tapos hindi ko nga naugasan yung mga pinagkainan niya. Umalis na ako kaagad 3:00 kasi nga susunduin ko yung bata. Tapos pag uwi ko, pinaliguan ko yung bata. Nagluto ako ng pagkain sa hapunan. Yung amo kong babae hindi pa nagsabi ko ano yung kakainin nila. So nagluto ako ng pagkain sa bata. Umalis ngayon yung amo kong babae. Inaya ng lalaki lumabas. Tapos, ewan ko ano ginawa nila. Basta pinakain ko yung bata. Tapos, inano ko yung assignment niya. Tinuruan ko siya. And then, naghugas ako ng mga ibang mga kailangan gawin. Bumalik ngayon silang mag-asawa. Nagpaluto. Ang hirap ng niluto ko kasi Thailand na pagkain po. Ha? Anong oras natapos? Nagluto? 9:00. Hindi pa ako nakaligo kasi bawal akong umupo hanggat hindi ako nakaligo kasi galing ako sa labas nagsundo sa bata. So, buong araw akong nakatayo and then naligo ako 9:00 mahigit. Natapos ako 9:35 and then kumain ako ng 10 minutes lang. Nagsimula na akong maghugas, lahat-lahat 9:45. So, natapos ako 11. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, 18 hours. 18 hours akong gising. So, kaya, yan. Grabe yung pagod dito ng katulong. Kung alam nyo lang. Kaya yung mga nasa Pinas na atat pumunta dito, i-enjoy nyo yung sarili nyo dyan. Matulog kayong marami kasi pagdating dito, yan yung pinaka ano talaga na tulog talaga. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko, pag nakapagpahinga ako, pag nakauwi ako, pag nakaano ako, pag nakaalis ako dito, matutulog talaga akong madami. So, ayun o, yung cheekbone ko lumalabas na sa sobrang payat. Visit na buhay ito. So, tiis-tiis lang yung bahay, matatapos na din naman. Yun lang naman yung pangarap ko eh. And then, sana guide ako ni Lord. Ayan. So, thank you guys for watching. Hindi ako makafocus ng vlog kasi naantok na talaga ako and it's already 11:30 now, I think. So, thank you so much for watching. I love you all. Bye-bye. Thank you guys.